So magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. At sa mga kababayan po natin sa sa iba't ibang sulok po ng mundo, magandang araw po sa inyo. Mga kababayan, gusto kong pag-usapan to. Actually, itong video na to, una ko siyang nakita sa TikTok. Kaso po, binura na ng GMA, no? Tapos, yung nasa Facebook, burado na rin po. So, may kopya ako galing TikTok, pero may kopya pa siya sa mga YouTube po ng GMA. Kasi mga kababayan, for the first time, after how many months ba? Kasi pansin nyo, si DP Inday, yung mga issues na dapat magbigay siya ng comment, hindi siya nagbibigay. Pero yung mga walang kwentang bagay, o yung mga hindi naman dapat, hindi naman niya mandato, like si Tibuloy, hindi naman mandato yan eh. Pero siguro ngayon yan na yung mandato niya. Yung mga ganyan, yun yung dapat hindi mo binibigyan ng komento. Kailangan mong pagtanggol. Halatang halata po kasi. So ito nga po sa isang interview, alam niyo naman si BPM ay mahilig sa yung gumaganan, basketball. Yung gumaganan, basketball. Mahilig nanood siya ng basketball. And doon nga sa panonood niya ng basketball, may mga media po na nandun at na-interview po siya, may mga katanungan sa kanya. So pakinggan niyo po ito. Bali, ito po yung pagkatapos niya ito magbitiw bilang pagkatapos po niya itong magbitiw bilang DepEd Secretary at Vice Chairperson po ng NTF-ELCAC. So, pakinggan po natin. Pakinggan po. Nag-enjoy daw sa pagnunood si Vice President Sara Duterte sa championship game ng basketball. Enjoy naman siya lagi sa mga basketball. Pagkatapos ng laro, nagpaulaki siya ng selfie sa mga player. Ito ang unang pamilatinan sa Vice President simula nang i-announce niya ang kanyang pagpipigil bilang kalihim ng DepEd na karating ko. Sa ngayon, tuloy-tuloy raw ang kanyang trabaho. Habang wala pa Anong trabaho? nalulungkot siya sa kanyang pagpipigil sa DepEd. Pagpuntak mo sa mga schools, pagkikipag-usap ko sa mga estudyante at pagkikipag-usap ko sa mga laro. Pinahin ko talaga yung trabaho ko kaya nalulungkot ako. Teka lang, pinuntahan, anong ginawa? Pinuntahan lang, anong agenda? Diba? Minahal yung trabaho, ano po ba yung nagawa mo bilang DepEd Secretary? Ako nagtatanong, nakikita ko kung yung nagtatrabaho ba talaga yung DepEd Secretary. Kasi ilan sa mga pinanukala or mandato niya daw, like yung mga additional na activities para sa mga bata na hindi nga nila kayang mag-provide ng materials eh. So, syempre, ang mangyayari, magulang ang gagastos. Hindi naman pwedeng ipakargo namin sa teacher yan. Marunong naman kami mahiya. Kayo baka hindi kayo marunong mahiya, di ba? Hindi nyo pwedeng ipakargo sa mga teacher, yung mga gastusin ng mga anak or ng mga pupils. Siyempre, kung magdadagdag kayo ng additional activity, make sure nyo muna na kumpleto kayo sa kagamitan, yung mga reading materials, mga art materials. Hindi yung kasi sabi dun sa balita before, may nagsumbong na magulang na pinagkagastos daw sila, pinabibili daw sila ng kung ano-ano para dun sa catch-up Fridays. Una sa lahat, hindi naman po mga teacher ang nag-ano nun. Kung hindi DepEd, diba? So, dapat DepEd yung sinisisi ninyo. Tapos, nagre-reklamo daw kasi kung magastos daw sila, pinagagastos daw sila. Nagastos nila, binabayaran nila. Syempre, halang ipakargo mo sa teacher yan. Sila nagtatrabaho sila, kailangan nilang sumahod. Alangan naman yung sahod nilang magkano lang. Gagastusin pa nila sa mga estudyante. Di ba? Siyempre ako. Bilang nanay na hands-on din ako sa pag-aaral ng anak ko. Siyempre hindi ako papayag na walang magagamit yung anak ko. Kaya binibili ko talaga lahat ng kailangan ng anak ko. Tapos itong mga magagaling masyado, sisihin pa yung mga teachers. Magkano na nga rin sahod? Buti na nga lang mga kababayan. May pinatupad na batas si PBBM na magbibigay po ng budget sa mga guro. 5,000 po yung parang first year, yung unang nitong school year na to, 5,000 yung matatanggap nila. Tapos sa mga susunod na school year, 10,000 na. Piruin mo, si PBBM pa yung makaano nun. Pero yung DepEd Secretary, that time, absent. Dahilan yan, hindi daw siya pinapasok. Anong dahilan yan? Anong invento yan?
Pati ba naman yan, mag-iimbento kayo. So, tuloy ko po, Daw niya ini-upload ang kanyang resignation letter kay Pangulong Bongbong Marcos. Pumunta ako sa opisina ni Pangulong Marcos sa pagdadala ng resignation letter. And maayos naman yung kanyang pagtanggap. Maayos din yung pagtapos ng aming pag-usap. Pero kumusta nga ba ang relasyon nila ng Pangulo? We are still friendly with each other. Friendly daw. On a personal level. Maayos naman daw siya sa kabila ng samot sa relasyon sa kanyang pag-alis sa gabinete. Hindi ko na consider yung reactions ng mga tao. Consider ko lang kung ano yung mas makakabuti para sa Department of Education. Ano nga bang makakabuti? Ang kanyang desisyon sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang consultation na with the former President Duterte. Sa akin lang yun. Pero may balak pa siya magpili bilang Vice President? Wala discussion sa Sayang naman siya. Ngayong wala na siya sa gabinete. Ayan. Saan na So, yan mga kababayan. So, yun nga po, biruin mo mga kababayan na itong kapatid niya, tatay niya, na nagsasabing mag-resign si PBBM, o ayan, bumalik po sa anak niya. Siyempre ba naman, wala kang ginagawa. Mag-resign ka na lang talaga. Wala kang magawa dyan, or wala ka man lang. Alam mo yun? Hindi pwedeng puro CS lang. Diba? And mai-connect ko lang dyan mga kababayan. Kasi nakita ko to, nung nakaraan ko pa to nakita actually. Kaso, alam nyo na may mga dapat tayong, syempre, may mga kailangan tayong asikasuhin. So, yan, nakikita nyo po. So, ang sabi dyan, 3 Dutertes to run for Senate. Sabi ni VP Inday Sara Duterte. So, ayan mga kababayan. Ang sabi ng mama ko, tatakbo ng presidente ang aking bunsong kapatid. Which is si Mayor Baste, no? Si Baste sa 2028. Ang sabi ng mama ko, babalik daw ako sa pagka-mayor ng Davao. Ay, ewan ko. So, yan mga kababayan, yun yung statement ni VP Inday Sara. So, ito mga kababayan, natatawa lang ako kasi magkakaroon ng panibagong clown dito sa Senado. Hindi sa pag-aano mga kababayan. Siyempre, nakita ko na kung paano yung pagtatrabaho ng tatay, yung pagtatrabaho ng kapatid, which is VP Inday. Ano ba ang mga nagawa? Mas marami pa yung hindi nagawa kaysa sa nagawa eh. O may mga bido-bido na naman na magtatanggol dyan. Kayo nga eh, kahit makikita nyo lang may ginagawa si PBBM, yan din ang sagot nyo, diba? O, ngayon kay PBBM, hands-on ako. Inaalam ko talaga yung mga ginagawa niya, yung mga tulong niya sa mga kababayan natin. Sasabihin na naman ng iba dyan, siyempre presidente siya eh. Ganun din sasabihin ko kay Digo, kay ex-president Duterte. Dapat lang, kasi presidente siya eh. Trabaho niya yan, na maglingkod sa mga Pilipino. Naglingkod ba siya? Karamihan po, karamihan. Hindi naman natupad eh. Karamihan ng pangako eh. Iilan lang. Tapos, tatakbo pa yung mga anak. Yung tatay nga, gano'n. Yung kapatid nga, gano'n. What more yung dalawa? Yung dalawa pa natatakbo sa Senado. Hindi sa pag-aano mga kababayan, pero syempre, opinion ko yan bilang botante. Diba? Alam nyo mga kababayan, ako ayoko na rin bumoto ng mga senador na nagpapapogi lang dyan. Yung mga, lalo na po yung mga artista na wala namang ginagawa. Pasintabi po Pero yun yung totoo. Yung iba po dyan, naboto lang, nanalo lang dahil kilala. Pero yun mga kababayan, sana bago tayo bumoto, iisipin muna natin kung ano ba, kung magagawa niya pa talaga yung trabaho niya. 'Di ba? Kung magpapapogi lang siya dyan, magpapapansin lang siya dyan sa Senado. Yung mga wala namang ginagawa, nagpapapogi lang. Tapos, syempre, alam niyo naman, kilala niyo naman yung mga re-electionist natin, 'di ba? So, yung mga re-electionist natin, yung Senator Aimee, Senator Bongo, Senator Bato, Senator Bong Revilla, Senator Tolentino, at meron pang iba, Senator Pia, tapos re-electionist. Tapos, may mga nagpaparamdam, di ba? Na kumakampi na po. Sabihin na natin ganun, na pumapanig na sa administrasyon ngayon. Like Senator Pacquiao. May mga magbabalik, Tito Soto, Ping Lacson. Ayan, sino pa ba? Tatakbo daw si Mr. Kenneth Salvador. Ano yung sinasabi niya?
May sinabi siya eh, di ba, gampanan mo muna yung pagiging ama mo bago ka tumakbo bilang senator, eh baka maniwala pa kami sa'yo, di ba? Sino pa? Marami pa po ng mga magbabalik diyan sa Senado. May mga liberal pa po eh. Like Bam Aquino, Mar Rojas, Leila de Lima, sila po yung mga matutunog. And even Sir Erwin Tulfo, matunog po. Eh ako kung boboto yung susuportahan ko, ikakampanya ko pa yan. Yan mga kababayan, maging wais na tayo sa pagpili. Hindi dahil anak ni ganito, anak ni ganyan. Boboto niyan ha. Hindi dahil hindi ko masasabi na may maraming nagawa eh, kasi mas marami talaga yung hindi nagawa eh, kaysa sa ano eh. Kumbaga, mas marami yung hindi nagawa kaysa sa may ginawa. Diba? Alam mo yun? Nagigets niyo po ako yung ganong bagay. So, yung mga kababayan, ako, sa inyo, syempre, ano yan, desisyon nyo yan, kayo yan magboboto. Pero ako, syempre, bilang botante din, eh, hindi na po ako boboto ng mga kaimpoy sa Senado. Lalo na po yung tatlong yan, hindi po yung iboboto. Iboboto ko yung may ginagawa talaga. Kasi, ito mga kababayan itong maisog rally, parang ginawa nila itong way, diba? Para uminig sila. Pero, ang masaklap kasi mga kababayan, sino bang nananalo ng nangyuyurak ng kapwa? Diba? Sino ba yung nananalo na naninira ng kapwa para umangat ka? Wala. And take note mga kababayan napanood ko kasi yung Senate hearing kanina doon tungkol po sa Pogo. And sabi nga po ni Senator Risa Hontiveros, malaki ang magiging role ng Pogo, yung budget, yung kita doon sa Pogo na yan para sa 2025 election. So sa mga kababayan ko po na nakakapanood, sana po maging matalino tayo sa pagpili ng ating mga senator na iboboto. Hindi yung hanggang salita lang magaling, yung hanggang pangako lang. Diba kasi ang mga kawawa, tayo rin mga Pilipino. Kung mga ganyang mga walang kwentang tao yung iuupo natin. Tapos sa huli, wala na. Nandyan eh. Diba? So yun mga kababayan, magkakalye survey kami bago siguro. Siguro bago mag-filing, no? Para malaman natin yung pulso ng taong bayan. So yun lamang po and maraming salamat po sa inyo lahat.